Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon naman, gagawa tayo ng C++ program na gumagamit ng iba't ibang klase ng variables. So, ano ba yung mga variable types na meron sa C++? Unang-una, meron tayong int. Pangalawa, meron tayong double. Kung saan si double, siya yung nag-handle ng value as number na may mga decimal points. Kapag integer naman, siya yung nag-handle ng value as a whole number. Pangatlo, char. So, isang variable type na nag-handle ng isang character. For example, small a, small b, or capital A, capital B. So, yun yung example ng char. Then, meron din tayong string na nag-handle ng multiple characters. Kagaya ng isang word, no? Halimbawa, hello. O kaya, two words, hello world. So, yun yung example ng string. Then, meron tayong panglima, yung bool or boolean na isang variable na ang hinahawakan niyang value is dalawa lang, which is true or false or 1 or 0. So, yun yung limang variable types na meron tayo sa C++, no? So, ulitin natin. Int, integer, double, or decimal numbers, char, single characters, string, then bool or boolean. Okay. So, simulan na natin gumawa ng program na gumagamit ng variable. So, syempre, gagawa tayo ng new source file or control N for hotkeys. Yan. So, sa paggawa ng C++ sa program, lagi nating ilalagay si include iostream. So, si iostream, siya yung library na ginagamit natin para makapag-display tayo para makapag-input tayo sa C++ program. So, siya yung may hawak ng cin saka cout. Okay? And then, syempre, this time, gagamit tayo ng use namespace std. Yan. So, ito yung line of code na dinedeclare natin after ng libraries para makagamit tayo ng functions or variables na may parehong pangalan. Okay? Ngayon naman, yung main class natin. Then, yung curly bracket niya. Sa loob ng main class natin, dito tayo mag-declare ng mga variables na kailangan natin. So, declare muna tayo ng A, B. So, ilan yung variable types natin? 5. So, A, B, C, D, E. Okay, si A, mag-assign tayo ng whole number. Yan. So, si A as a whole number, gagamit tayo ng int as a variable type. Si B naman, mag-assign tayo ng decimal numbers, 1.5. Yan. Para sa decimal numbers, gagamit tayo ng double. Sa characters naman, assign tayo ng H. Yan. So, kapag nag-a-assign tayo ng value as a character, ang ginagamit nating enclosure sa value is a single quote. And then, yung variable type as char. Sa string naman, always remember na double quote ang ginagamit. So, lagay tayo ng hello. So, ito yung value ng string natin. Yan. And then, o nga pala, bago ko makalimutan, sa C++, wala tayong default variable type as string. So, si string,
tinatawag natin siya through library. So, sa pinakaitaas, after nung IOStream natin, tatawagin natin yung library ni string. So, another include, then string. So, ito yung library ni string sa C++. So, in that way, gamit yung library na to, makakagamit na tayo ng string variable type. Okay? And then sa in naman, lagay tayo ng true as value para sa boolean. Yan. Okay, so meron na tayong limang variables or variable types. Int A is equal to 10, double B is equal to 1.5, char C is equal to H, string D is equal to hello, and then bool E is equal to true. So yan yung limang variable natin. Ngayon naman, i-display natin yung variables na dineclare natin. After declaration, sa loob pa rin ng main class natin, mag-display tayo ng output gamit si std, cout. Then, dito, lagay tayo ng simple statement. Variable A is equal to, yan. Then, another less than symbols. Then, yung A natin. Then, another less than symbols para sa, syempre, sa new line ng statement natin. So, sa new line, gumagamit tayo ng /n. Yan. /n means new line. Ngayon, meron na tayong output para sa variable A. So, ang gagawin natin, kopyahin lang natin tong output natin sa variable A para sa B, C, D, and E. So, duplicate lang natin. B. Then, another line para sa C. Para sa D. Then, para sa E. Okay, so, meron na tayong output para sa variables A to E. And then, ito yung kabuuang code ng program natin. Yan. So, meron tayong dalawang library. Una, si IOStream. Pangalawa, si string. Then, namespace std para makagamit tayo ng functions na may parehong pangalan. And then, sa loob ng class natin, yung main class natin, yung limang variables na dineclare natin. And then, syempre, after ng limang variables or declaration lines natin, yung output lines natin na tinawag natin yung limang variables para ma-display ng program. Okay? So, dahil meron tayong code para sa simple program na gumagamit ng variables, syempre, save natin yung program natin. So, yung program natin, save natin as exercise 2. Yan. Save. After nating i-save, punta tayo ng execute menu. Compile muna natin bago natin i-run. Okay, so meron tayong error. So, ano kaya yung error natin? So, meron tayong error para sa include. Okay, meron tayong error para sa IOStream. Meron din tayong error para sa yung string hindi nabasa. Okay. So, sa tingin ko, ito yung problema natin.
using namespace std. Okay. So, after nating i-debug, so compile uli natin. Okay, nabawasan yung error. So, instead na using, used yung nilagay natin kanina, which is error, no? Okay, so isang error na lang. So, yung include natin. Okay, so sa include, mali tayo ng spelling. Ayan. Nagkapalit yung L sa C. Okay. So, after nating i-correct yung spelling ng code natin, compile uli natin. Yun. Kung napapansin nyo, wala nang error. So, error 0, warning 0. And then, lumabas na yung compilation output natin. Kung saan, nasave siya kasama nung exercise 02.cpp natin kanina. So, dahil wala nang error, yung code natin sa compilation, so pwede na natin siyang i-run. Yan. So, kung napapansin nyo, ito yung output ng program natin. Meron tayong variable a is equal to 10. Tama. Variable b is equal to 1.5. So, ito siya. Tama din. Variable c is equal to h. So, ito yung h natin, yung sa variable c. Variable d is equal to hello. So, ito naman yon. So, tama. Then, variable e is equal to 1. So, 1 means true. Okay? Kapag 0 naman, 0 means false. So, yan yung output natin sa exercise 2 or simple program na gumagamit ng C++ variables. Okay? So, dito nagtatapos yung exercise natin. See you next time. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe and ring the bell for notification.